Ngayon, ating kikilalanin at tatalakayin ang isa sa tinaguriang ang pinakamalaking uri ng ahas, na nabuhay sa daigdig at sa ating kasaysayan, kasabay ng mga iba pang mga hayop na nabuhay din noon. At ang ahas nga na ito ay ang tinaguriang Titanoboa na pinaniniwalaang mas malaki pa sa iba pang mga uri ng ahas na nabubuhay ngayon sa kasalukuyang panahon. Kaya naman halina't muli ninyo akong samahan upang ating kilalanin at talakayin ang nilalang na ito pagkatapos lamang ng aking maikling intro. Ang Titanoboa ay isang extinct na lahi ng napakalaking ahas na naninirahan sa La Guajira, sa Hilagang Silangan ng Colombia. Ang lahi nito ay maaaring umabot sa laki na 12.8 meters hanggang 14.3 meters ang haba at umabot sa bigat na 1,125 kilogram. At ang ahas na ito ay nabuhay noong panahon ng Middle to Late Paleocene Epoch na tinatayang 60 hanggang 58 milyong taon na ang nakalilipas kasunod ng pagkawala ng mga dinosaur, bagamat orihinal na inakalang isang tugatog na maninila, ang pagtuklas ng mga buto ng bungo nito ay nagsiwalat na ito ay malamang dalubhasa sa paghuli ng mga isda. Ngunit ang tanging kilalang species nito ay ang Titanoboa cerregiensis na sinasabing ang pinakamalaking ahas na natuklasan, na pumalit sa dating may hawak ng record, na tinawag na Gigantophus garstini. Noong taong 2009, ang mga fossil ng 30 Titanoboa cerregiensis ay natagpuan sa Cerrejón Formation, ng mga minahan ng karbon ng Cerrejón sa La Guajira, Colombia. At ang mga spesimen na ito ay binubuo ng holotype na isang malaking preclocal vertebrae, at ang paratype na isa ring vertebrae, at ang mahigit sa 184 na karagdagang mga kalansay nito, ang kinilala bilang karagdagang vertebrae at ribs nito na may kabuoang 28 na spesimen bilang karagdagan sa holotype at paratype ng kanilang mga natagpuan. Ni Jonathan Block, na isang vertebrate paleontologist ng Universidad ng Florida, at Carlos Jaramillo, na isang paleobotanist mula sa Smithsonian Tropical Research Institute sa Panama. Nagpatuloy ang fieldwork kasunod ng mga unang pagtuklas na ito, na nagre-recover ng maraming karagdagang spesimen, kabilang ang 3 bungo na may kaugnay na postcranial bones na pinagsasama ng mga siyentipikong pangalan sa salitang Griego na Titan sa boa, isang uri ng genus sa pamilyang Boidae na mayroong pangalan ng species na isang sanggunian sa rehiyong Cerrejón. Karamihan sa materyal ng ahas na ito ay binubuo ng mga vertebrae na may buhay na matatagpuan bago ang cloaca, at ang mga ito ay matatag na mayroong natatanging T-shaped na neural spine, habang ang bungo nito ay maikling inilarawan lamang sa isang abstract noong taong 2013. At ayon dito, ang Titanoboa ay natatangi sa mataas na dami ng marginal na mga posisyon ng ngipin nito kumpara sa iba pang boids, at ang quadrate bone nito ay naka-orient sa mababang anggulo, at ang articulation ng parehong palatine sa pterygoid at quadrate nito ay lubha namang nababawasan. Batay sa laki ng vertebrae, ang Titanoboa ang pinakamalaking ahas sa paleontological record. Sa mga modernong constrictor tulad ng boids at pythonids, ang pagtaas ng laki ng katawan nito ay nakakamit sa pamamagitan ng mas malaking vertebrae kaysa sa pagtaas ng dami ng mga buto na bumubuo sa balangkas, na nagbibigay daan
Noong una, ang Titano boa ay naisip na kumikilos na tulad ng isang modernong anaconda batay sa laki nito at sa kapaligiran kung saan ito idineposito, na kung saan ang mga mananaliksik ay nagmungkahi na ito ay maaaring may bahagi na pinakain sa lokal na crocodilomorph fauna. Ngunit gayunpaman, sa isang abstract noong taong 2013, sinabi ni Jason Head at ng mga kasamahan nito na ang bungo ng ahas na ito ay nagpapakita ng maraming adaptasyon sa isang piscivorous diet, tulad ng anatomy ng panlasa, bilang ng ngipin at ang anatomy ng mga ngipin mismo nito. Inilagay ng morpolohiya ng vertebrae ang ahas sa pamilya ng Boinae kasama ng iba pang mga malalaking constrictor ng Amerika tulad ng mga anaconda at tipikal na boa, at kinumpirma din ang materyal na bungo nito ang paunang pagkakalagay ng Titano boa sa loob ng pamilya ng iba pang mga ahas. Ang mga adaptasyon na ito ay may pagkakahawig sa mga modernong Conidian snake na may piscivorous diet at kakaiba sa mga boids, at ang ganitong pamumuhay ay sinusuportahan ng malawak na ilog ng Paliacin, Colombia, at gayon din naman ng mga fossil fish na tulad ng lungfish at Astiaglosemorphs na nakuhang muli mula sa pagkabuo. Kaya naman, marami na talagang nakitang mga pangyayari ang ating daigdig, sa paglipas ng napakaraming panahon, tulad na lamang ng ating tinalakay sa ngayon. Huwag po sana nating kalimutang mag-subscribe, like, at share sa video na ito, at huwag din po sana nating kalimutang i-click ang notification bell, para lagi po tayong updated sa mga susunod pang video na aking gagawin. Sana'y nagustuhan nyo po ang aking mga content, at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless and keep safe always po. Salamat!